impormasyon mula sa istasyon na walang dinadala sa iyo kundi ang katotohanan. ANB News, alon ng balita. Lumakas pa ang bagyong Enteng habang nasa karagatan ng kanluran ng Ilocos Norte. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 100 kilometro kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte at patuloy ang pagkilos sa bilis ng 25 kilometro bawat oras. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Apayao, Kalinga, Abra, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet at western section ng Cagayan, kasama na ang Puga at Dalupiri Islands. Alamin po natin ang latest na hagupit ng bagyong Enteng. Makakapanayan po natin si Ivana Estalano. Ivana? Ayas State, ilang lalawigan sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng pagbaha, landslide, brownout na dulot ng hagupit ng bagyong Enteng nitong Lunes. Sa Facebook post ng GMA Regional TV News, nakasaad na sinabi ng mga tauhan ng PCGA ang ilang tao na stranded sa baha sa Naga City. Ang baha naman sa Minalak National High School umabot hanggang sa bintana ng mga silid-aralan. Umapaw din ang Bicol River dahil sa malakas na ulan at binaha ang ilang barangay. Napansin naman ang riprap sa San Juan San Lorenzo Bridge kaya isinara ang daan para sa mga heavy bicycle. Bukod sa pagbaha sa iba't ibang lugar, iniulat ng pamahalaang panlalawigan na isang linya ng tulay ng Maharlika Highway ang isinara matapos naguhong ang bahagi nito. Dalawa ang tahuan naman ng Sorsogon Electric Corporation ang nakitang nagkukumpuni sa linya ng kuryente na napinsala dahil sa malakas ng hangin at ulan na dulot ni Enteng. Isa naman ang nasawi ng matabunan ng lupa ang ilang bahay sa Cebu City at 5 ang nasaktan. Binahan ang ilang kalsada sa Northern Samar at masusing binantayan na pamahalaang panlalawigan ang sitwasyon sa ilog at tulay. Halos umapaw na ang ilang ilog sa Montalban, Rizal dahil sa malakas na ulan, ilang kababayan ang pinasok din ng makapal na putik at may 87 pamilya ang iniligtas. Ilang kalsada ang hindi nadadaanan sa San Mateo dahil sa mataas na baha. Dakong 2:22 p.m. nang isinanunsyo ni Antipolo Mayor June Yares na nadadaanan ng mga sumusunod na kalsada. Tignan po natin dito. Dahil sa bagyo, isinususpinde ang klase sa maraming lugar, kabilang na sa Metro Manila. Mula sa ulat ni Ivana Estalani, ANB Alon ng Balita, Integrated News, back to you. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal TCWS number 2 sa 9 na lugar sa Luzon habang maglalandfall si Enteng sa Isabela o Cagayan sa Lunes ng hapon o gabi. Ayon sa State Weather Bureau ng Pag-asa. May 2 tao ang inulat ng sawi at 10 ang nasaktan sa Central Visayas dahil sa bagyo, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC nitong Lunes. Nakapaghatid na din ang Department of Social Welfare Development DSWD ng kabuuang 70 million na kahalaga ng mga relief assistance para sa mga biktima ng bagyong Enteng. Linggin naman natin ang ulat ni Rex Pungasi. Rex? Yes, batay sa report ng ahensya, umabot na sa 133,190 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilya at mga individual na natukoy na naaapektuhan. Ang mga ito ay mula sa National Capital Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol at Eastern Visayas. Mayroong sapat na supply ng mga relief goods para sa mga pamilyang sinalanta ng bagyong Enteng ayon sa Department of Social Welfare and Development. Hanggang kaninang umaga, September 4, higit kumulang 18,000 kapamilya pa rin ang nanatili sa mga evacuation center sa ibang bahagi ng bansa.
Abe Simon, Bungasi, ANB, Alon na Balita is United News. Back to you. We assure your affected citizens that the DSWD field officer women in close coordination with your counterparts in local government units to ensure that you will receive sufficient assistance. Maraming salamat sa iyong ulat. Mahalaga po ito para sa mga minamahal nating mamamayan na nasalanta ng Bagyong Enteng. Nagsagawa din ng DPR ang Barangay Bagong Bayan sa Quezon City bilang paghahanda tuwing may kalamidad. Isa ang Bagong Bayan sa bahain tuwing may kalamidad. Alamin naman natin ito sa ulat ni Elizabeth Clapano. Elizabeth? Marangkada na sa Bagong Bayan Elementary School sa Quezon City ang disaster preparedness drill kanina ang umaga. Tayo ng disaster drill na mas maging handa ngayon pa lamang ang residente at mag-aaral ang Barangay Bagong Bayan sa panahon ng kalamidad tulad ng pagbaha. Lalo't mapaligiran sila ng Marikina at Pasig River na mas madalas mapaw tuwing may bagyo at malakas na pagulan. Ang Barangay Bagong Bayan po ay napapaligiran po ng Pasig Marikina River, which is affected po tayo during ng flooded month po ng ating barangay. Pinakita sa demo ng barangay rescue kung paano sila responde lalo na kung tumataas ng baha sa kanilang lugar. Sa amin talaga, kung malakas po yung ulan, talaga binabaha po dito. Napaka-importante po nito kasi magiging mulat yung mga tao kung halimbawa kung ano ang gagawin kung nabaha. Magkaroon sila ng idea o kaalaman kung anong mangyayari o ano pang mga gawain. Ang ilan sa mga pagsasanay ngayon araw ay ang flood mapping na mag-aaral, fire at flooding rescue demonstrations at seminar ng disaster risk reduction team ng barangay. Para sa Alon ng Balita, Elizabeth Clapano, EBN Integrated News. Back to you. Maaaring mangyari ang mga sakuna anumang oras, mahalagang magplano bago pa man ito mangyari upang maalagaan mo at ng iyong pamilya ang bawat isa. Mula po sa sarili natin pinaghihirapan para po sa inyo. Kung nagagawa natin ang tayo lang, mas madami pa po tayo magpamigay sa susunod. Yan ang balita sa araw na ito. Ako po si Jasmine Trujillo Moxo. Ako po si Ivana Istalani. At ako naman si Elizabeth Clapano. Abe Simon, Bungasi,